sa either sa region or sa distrito. Kailangan po yan ay manggagaling sa secretary po mismo ng DPWH. No, so yun po ang proseso. No? Pero I think ito na rin po ay tinitignan na rin at tinitignan na rin at pinupusisi na rin ng iba pang mga ahensya natin ng gobyerno. Kasama na rin po ang ombudsman, kasama na rin po ang DOJ, kasama na rin po ang ICI. Pero yun po talaga ang proseso according to the officials of DPWH. So don't you find it weird for a district engineer to say, ginalaw namin itong lump sum, ginawan namin ng proyekto, all the technicalities, etc., ipinangalan namin sa isang senador? I'm not trying to defend myself here, Secretary. I'm just saying, how could that be? No, dito ho, he was under oath and he made mention about it. Ang only goal natin dito, Secretary, is that hindi naman sana mangyari ho ulit ito. Hindi naman sa susunod si Senator Loren o si Senator Win ang ituturo na ginalaw nila without their knowledge. Unprogrammed. So, yun lang po, no? That's why I have very strong reservations sa mga unprogrammed funds, especially with what happened. Siya na mismo yung nagsabi na hindi alam ng kahit sinong legislator, and during the course of the hearing, binabanggit niya, walang may alam. So, again, if unprogrammed funds will continue to flourish or will be part of the budget, I have very strong reservation, Mr. Chairman, unless we know what to do with this. Because again, records will bail me out, Mr. Secretary. A district engineer claimed that thing happened. And that's the reason why this representation's name is also being dragged. And again, I'm not trying to defend myself. It's just that we have to set the record straight and magkaroon tayo ng tamang sistema and accountability, Secretary. Mr. Chairman, no, base po sa sinabi po ng ating mga undersecretary is yung pong nakwento niyong sinabi ng isang district engineer. It's on the record. O, dito po sa Blue Ribbon, si dating district engineer Alcantara, no? Hindi po yun ang proseso. No, hindi po yun. So, kinonfirm lang po sa akin ngayon. At hindi po natin alam kung siya ay nagsisinungaling o kung ano man, pero kaya nga po ngayon, yun po ang subject ng ating pag-iimbestiga. Kung ano ang nangyari doon. Kasi, very clear po, hindi po yun ang tamang proseso. Thank you, Mr. Chairman. It's just that it happened. The fact remains, it happened. So, I hope to see reforms and mechanisms that will be in place so that next year, hindi ibang senador naman yung makakaranas nung naranasan natin. And kung tayo ulit ang ituturo next year, okay lang, pero I will put this into the records, Mr. Chairman. I have very strong reservation against unprogrammed funds. Mr. Chairman, siguro yung isang gusto kong itanong kay Secretary, now that for 2026 walang flood control, kanina binabanggit ko, 2016 pataas, masama loob ko, walang pondo. Noong 2023 nagkapondo, hindi nilagay dun sa tamang proyekto yung flood control doon sa Bulacan. Ngayon 2026 wala na. So what do we do with our flooding problems, Mr. Secretary, Mr. Chairman? Aasa ba, I mean, wala na mga asahan din yung mga kababayan natin sa Bulacan na by the time na magkaroon ng malakas na ulan, humanda na tayong lahat dahil kung nung may malaking pondo sa flood control bumabaha, di lalo na po ngayon na wala. Secretary, please. Mr. Chairman, unang-una po, no, ang rason po ng ating Pangulo para ipatanggal ang 250 plus billion na flood control sa budget po ng DPWH, naniniwala po siya na kagaya po nung nasabi ninyo, nasabi ng maraming members ng komite, habang walang klarong master plan, hindi po natin pwedeng i-risk na mangyari ulit at maulit itong nakita na nating nangyari nitong mga nakaraang maraming taon. Pero hindi naman po ibig sabihin nun na wala tayong gagawin po tungkol sa mga baha na dinaranas hindi lamang sa Bulacan,
kundi pati sa iba't ibang parte po ng bansa. So ngayon po, meron po kami ngayon sa tulong ng pribadong sektor at ng iba pang ahensya ng gobyerno, meron po kaming pinaplano na lalo na ngayon na patapos na po ang tag-ulan, na massive effort po lalo na sa Greater Metro Manila area kasama ang Bulacan, kasama ang ibang parts po ng Southern Metro Manila, kasama na rin po ng ibang mga major urban centers at mga areas sa buong bansa para po ma-mitigate po itong napaka-rampant na pagbabaha. No, ngayon lang ho, no, nitong nakaraang weekend, nakita po natin ang baha sa iba't ibang lugar, sa Southern Luzon, sa Central Luzon, at sa iba pang mga area. Meron po kaming i-launch sa tulong ng private sector. Ito po ay napag-usapan na rin at na-mention na rin po ng mga malalaking negosyante tulad ni Mr. Ramon Ang. Yan po ay fully implement natin yon. At hindi na tayo maghihintay ng 2026. Gagawin na po natin yan ngayon. At habang ginagawa po natin yan, aayusin na rin po natin ang pagpaplano. Ano ba ang tamang flood control na dapat i-implement ng DPWH? Kasi po, klaro po na itong mga in-implement na flood control nung nakaraang mga ilang taon nang nakalipas, no, hindi lamang ginamit lang para magnakaw, pero hindi din po nakatulong sa pag-mitigate ng baha sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So yun pong dalawang yun ay gagawin namin tuloy-tuloy starting now po. Thank you, Secretary. And again, we commend the department for making these officials of DPWH in Bulacan accountable. Kaya ho kayo nagkaso sa kanila, hindi ho ba? Kaya lang medyo nagulat ako dun sa sagot ninyo kasi sabi nung mga USEC po, hindi proseso yung binabanggit ng district engineer. So ibig sabihin, nagsisinungaling yung district engineer pero hindi nyo masabi kanina. Ngayon, kung yung district engineer ang nagsasabi na yun ang proseso, ibig sabihin yung mga USEC ang nagsisinungaling. So yun lang po, no? Importante, malinaw po dito na may accountability at itong mga nangyari, lalo na dito sa aming lalawigan. Imagine, no, Secretary, mula 2016, sasalita na po tayo dito, 2025 na po ngayon, talaga hong nag-worsen, kaya ho masakit po sa atin. Anyway, Secretary, hindi na po ako magtatagal and I thank the gentleman from Taguig Pateros for yielding the floor with me. I would just like to put into the records, Secretary, yung binanggit nyo kanina, if I'm not mistaken, yung buong mga unfilled positions, kasi there are 13,283 permanent positions, tapos ang filled is only 8,366. Tapos kanina ho yata, nagbanggit po kayo sa flag ceremony, no, na gusto nyong i-fill up yung vacant position. Sana po mangyari na po yan, dahil taon-taon din po, gaya ng flood control, nire-raise ko po yan dito sa Senado. And then, Mr. Chairman, hingi lang po ako siguro ng ilang documents, no? Other than the ones we made mention, kasi yung binabanggit ko kanina na personal po sa akin, Secretary, dahil yung mga binanggit po na flood control na sinabi nila na hindi alam ni Senator Villanueva pero nilagay nila, chinek po namin finally, no? Dahil for so many times sinasabi ho, nasa under GAA, yung pala nasa program. So ngayon na-check na ho namin yung ilan. Papadala ko po sa inyo, Secretary, yung ilan po ay 2 months ago lang po sinimulan. 2023 po ito. So kung hindi ito ghost project, ito po ay double entry. You can also ask the people around there and makikita nyo po, no, napakaklaro na talagang napakalaking kalokohan itong mga sinasabi ng dating mga DPWH officials. And again, we continue to support you in ensuring that they will be held accountable, Secretary. Hingi lang po ako, Mr. Chairman, no, copy ng technical standards and guidelines for planning and design of flood control projects, which shall include, among others, standards and criteria for the following: yung hydrologic analysis, rainfall analysis, runoff analysis, and comparative cost analysis of existing projects. I asked this, Mr. Chairman, siguro mga 3-4 years ago from the DPWH. Hindi din po tayo nabigyan
ng kopya. Nung last time din, we also asked for master plans nung pong 18 major river basins. Binanggit po kasi ng presentation yon sa DPWH pero hanggang ngayon po hindi rin tayo nabibigyan, and I'm sure with Secretary Vince at the helm of this department, makakakuha na rin tayo. Tapos siguro yung cost breakdown ng mga major flood control projects, Secretary, hingi din po tayong kopya. Tapos yung data, long-term plan, flood mitigation program, budget allocation ng top 10 na lang, top 10 provinces most susceptible to flooding. Hingi lang po tayo ng kopya doon, Secretary. So, yun lang po, and I hope and pray na gaya ng sinabi ko kanina, full support po tayo sa departamento, full support tayo kay Secretary Dizon, naniniwala tayo sa kanyang kakayahan, sa kanyang competence para hindi lang yung binanggit na hindi lang ididepensa yung DPWH kundi linisin talaga at mag-initiate ng reforms. We are in full support, Secretary. Maraming salamat. Salamat, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. We will comply, Mr. Chairman, with all the requests for documents. Immediately, I've asked the staff while binabasa po ng ating senator from Bulacan yung listahan, at we will comply po as soon as possible. Maybe even by tomorrow. There is. Thank you, Secretary. Thank you very much, Mr. Chairman. Secretary, can we request Senator Lauren Legarda raise some issues, and also can we request, before we go to the round 2 of the questions, the list of congressional the projects divided per district and also projects divided per region. So, meron na naman yan ngayon eh. No? So, yeah, pwedeng pasabit na sa amin. Opo. Kasi naka-built-in na yan sa... It is ready, Mr. Chairman. If it's ready, then I mean, there's no reason why we cannot submit now. Yes. Pasabit na lang po. Kung ready na ngayon, pasabit na lang po ngayon para magamit ni Senator Lauren for her next round. So, the next will be Senator Alan Cayetano. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon sa DPWH family. Mr. Secretary, good afternoon. I will wait for them to... No, it's okay. It's okay. Good afternoon, Mr. Secretary. Disclosure muna kasi may nagsabi na may question sa team nyo. Pending a DNA, yung staff ko si Raf ay hindi ka mag-anak ni Secretary Vince, ha? Ayan. Tumayo ka naman. Ayan. So. Pending a DNA test. No, patatrabohin ko siya na singsipag ni Sec Vince. Tignan ko kung mag-iiba din yung itsura. Kasi no sa DUTR, hindi naman ganyan ang itsura mo, Sec Vince, no? How many in your team are lawyers? In that top level? Raise your hands na lang. 1, 2... Tatlo po sa aking pagkakalam. Si Undersecretary Conti, Undersecretary Bernabe, and Undersecretary Turgano, who is unfortunately not here. So magandang hapon sa mga kumpanyero namin, and siguro maintindihan niyo yung sasabihin ko. I hope the public understands it then. Di ba, first year in law school, para klaro lahat ng usapan, we start with a simple formula. What are the facts? Based on the facts, what are the issues? And then sa issues, ano yung ruling? So, may basic argument muna ko ano yung facts, but you don't argue what kaya nga fact eh. Diba? So, if you're saying I'm wearing green, if you argue ng konti that it's a certain shade of green, okay, but not much argument, diba, Yusek Conti, diba? So, what's the issue? Let's say the issue is, bagay ba kay Alan yan o hindi? O that's subjective. Diba? So, marami ng opinion dyan. You won't agree on the opinion. Diba? But for example, ang sabihin is, kay Alan ba yan? Or hiniram ba niya? Kasi kliniklaim ni Joel, hiniram ko lang, hindi ko na sinole. Diba? Then that's the issue. We can debate on the issue, sinong may resibo, paano. Then you go to the ruling.
Unfortunately, nowadays, there are facts, alternative facts, fake news, false news. Hindi man bago yan, no? But ang point ko lang po,